Dito ipinakilala si Guang Taklim bilang isang Class A slasher mula sa Special Division, kilala rin bilang Major Lim. Dati siyang kapitan ng Special Operations Unit bago sumiklab ang zombie apocalypse. Ang kanyang paniniwala sa buhay ay simple, makamit ang pinakamataas na tagumpay at tiyakin ang pinakamahusay na resulta. Habang ipinapakita ang Camp Davidson Overseas Desert Deployment Unit, makikitang kakapasok lamang ni Guang Taklim sa loob ng opisina. Sa sandaling iyon, isang opisyal ang tila nagulat nang makita siya. Agad itong nagsalita, "Ikinalulungkot ko ang nangyari sa iyong platen. Wala akong ideya." Ngunit bago pa nito matapos ang sasabihin, walang pag-aalinlangan na itinutok ni Guang Taklim ang kanyang baril sa opisyal. Kasabay ng malamig niyang titig, isang putok ang umalingawngaw sa kampo, at agad niyang tinapos ang buhay nito. Dito ipinaliwanag na pinatay niya ang kanyang commanding officer sa isang overseas deployment, dahilan upang mahatulan siya ng 12 taong pagkakakulong sa Military Correctional Institution. Ngunit ano nga ba ang nagpalaya sa kanya mula sa malamig na kulungan? Habang abala siya sa kanyang araw-araw na pagsasanay sa loob ng selda, biglang bumukas ang bakal na pinto. Sa harap niya, isang sundalo ang nakatayo at tinawag ang kanyang pangalan. Saglit siyang tumigil, tinitigan ng sundalo, bago nito narinig ang isang tanong na magpapabago sa kanyang kapalaran. "Handa ka bang lumaban para sa iyong bayan muli?" At dito ipinaliwanag, tama, hindi siya pinalaya dahil sa awa o dahil sa utos ng nakatataas, kundi dahil sa kanyang sariling kakayahan. Mula sa kasalukuyan, iniisip ni Changui, siya si Major Lim, isa siyang Class A slasher. "Ang gusto ko lang ay tiyakin na ginagawa ng mutant ang trabaho nito bago ako umalis dito, pero ang walang kwentang rookie na iyon ay pinatagal ako ng husto." Muling nagsalita si Major Lim, "Tinanong kita. Huwag mo akong subukang paikat-ikutin, gusto ko ng diretsong sagot." Dahil dito, itinaas ni Changui ang kanyang mga kamay at sumagot, nagkukunwaring inosente. "Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nagmamadali akong pumunta rito matapos kong marinig ang insidente, yun lang." Ngunit hindi naniwala si Major Lim at sinabi, "Sinubukan mong saksakin ang lalaking iyon gamit ang espada mong may dugo ng zombie. Paano mo ipapaliwanag yan?" Ngunit sa isip ni Changui, alam niyang kailangan niyang manatiling kalmado at tiyakin na hindi siya mahahalata. Kaya, sa halip na magpakita ng kaba, pinanatili niya ang anyo ng isang taong walang alam. Kasabay nito ay sumagot si Changui, "Nakuha ang dugong yan mula sa pagpatay ng mga zombie. At tinuturuan ko lang siya ng leksyon dahil masyado siyang nagmamagaling. Tingnan mo, medyo uminit lang ang sitwasyon, alam mo naman, military man, nagkakainitan lang sa kompetisyon. Naiintindihan mo yan, hindi ba?" Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang palusot, isang ungol ang narinig mula sa kanyang likuran. Si Cholsa, nagkamalay na. Nanginginig dahil sa matinding pinsalang natamo, ngunit may sapat pang lakas upang ituro si Changui at isiwalat ang katotohanan. Ang hayop na to at ang grupo niya, sila ang nagpakawalan ng mga zombie. Matapos kong patayin ang mutant na yun, sinaksak niya ako. Isa siyang maruming walang hiya. Dahil dito, galit na pinagsisipan ni Changui ang ating bida habang pasigan na sinabi, "Paano mo nagawang isumbong ako? Hayop ka. Hindi yan cool." Sa kabila ng eksena, naisip ni Major Lim, nakakatawa tong taong to. Ganyan din siya noong get-together. Dito ipinakita ang isang eksena mula sa nakaraan, ang get-together kung saan tumayo si Cholse sa stage. Sa hindi kalayuan, makikita ang grupo ni Major Lim, halatang nagulat sa ginawa ng ating bida noong sandaling iyon. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan, at malamig na nagsalita si Major Lim. "Nahuli ka na, kaya ano ang balak mong gawin ngayon?" Sa halip na sumuko, mayabang na sumagot si Changui, "Ano sa tingin mo? Panahon na para sa kaunting sword dance." Hawak ang kanyang tactical knife, malamig na binanggit ni Major Lim. Zombie Prevention Act, Paragraph 13 ng Article 2. Sino mang sadyang nagpapakalat ng zombie virus ay dapat patayin kaagad. Hinanda ni Changui ang kanyang espada at tumugon, "Tama ka. Salamat sa paalala, military guy. Pero kung hindi mo ako mapapatay, sigurado akong ako ang papatay sa'yo." Agad na tumalon si Changui upang umatake. Subalit madaling naiwasan ito ni Major Lim. Sa sandaling iyon, naisip ni Changui, mas mataas ang class rating niya dahil sa dami ng napatay niyang zombie, pero mas marami na akong napatay na tao,
at mas matagal ko nang ginagamit ang espada kaysa sa kanya. Hindi ako matatalo sa labanang ganito. Gayunpaman, kahit anong atake ang bitawan niya, madali lamang itong naiwasan ni Major Lim. Kasabay nito, napaisip si Changui. Bakit hindi ko siya matamaan? Paulit-ulit akong sumusugod, pero hindi ko siya maabot. Samantala, ang kutsilyo ni Major Lim ay bahagyang lumalapat sa kanyang balat sa bawat pagkakataon, nag-iiwan ng magagaan ngunit paulit-ulit na hiwa. Sa loob-loob ni Changui, nagsimula siyang mag-isip. Nilalaro lang ba niya ako? Pero pagkatapos ng laban na to, kailangan pa niyang harapin ang mga zombie sa labas ng pader. Bakit hindi siya nagmamadali? Siguradong magkakamali rin siya. Kaya dito, hindi na napigilan ni Changui na magtanong kay Major Lim. Na kung bakit? Malamig na sumagot si Major Lim. Bakit ko nilalaro ang labanang ito? Well, naglabas ng utos ang command na bawasan ang paggamit ng bala laban sa mga zombie. Kaya kailangan kong sanayin ang paggamit ng kutsilyo, at nakakatulong ka roon. Bahagyang ngumiti si Major Lim bago itinuloy. At huwag mong alalahanin ang mga zombie. Ang mga tauhan ko ay pinili base sa kanilang kakayahan. Kaya kahit matapos ang laban nating ito, wala akong dapat ipag-alala. Kasabay nito, makikita ang isang sundalo na may napakalaking katawan habang sinasabihan ng mga workers, pinapahalagahan ko ang inyong mga ginawa, pero nandito na ako. Pwede na kayong magpahinga at ibaba ang inyong mga sandata. Samantala, sa itaas, makikita ang isang babaeng sniper na isa-isang pinapabagsak ang mga zombie gamit ang kanyang baril. Mula naman sa isang mataas na posisyon, isang taong nakasuot ng gilisuot ang tahimik na pinagmamasdan ang mga sasakyang kanina pa maingay na nagpapatugtog ng malakas na musika. Bigla niyang inilabas ang isang napakalaking hammer, at walang pag-aalinlangan, tumalon siya mula sa kanyang kinatatayuan. Kasabay nito, winasak niya ang sasakyang pinagmumulan ng ingay, agad na pinatahimik ang paligid. Pagkatapos ay nagsalita si Major Lim, sigurado akong nalinis na nila ang lugar sa ngayon. Dahil dito, nainis si Changui sa kanyang narinig at agad na sumugod kay Major Lim. Subalit sa isip ni Major Lim, ayan na, isang malaking pagkakamali na magpapahamak sa kanya, agitasayon at pagkabalisa. Huminga ng malalim si Major Lim at buong puwersang itinapon ang kanyang sigarilyo patungo kay Changui, na nagulat sa hindi inaasahang galaw. Tumama ang baga sa kanyang noo, dahilan upang mapenda siya sa sakit. Sa sandaling iyon, sinamantala ni Major Lim ang pagkakataon. Agad siyang lumusab at walang pag-aalinlangang inatake si Changui. Sa isang iglap, halos tumagos sa ulo nito ang kanyang kutsilyo. Hindi pa siya nakontento, agad siyang muling umatake, tumama ulit sa ulo ni Changui. Bago tuluyang pinaghiwalay ni Major Lim ang ulo nito sa katawan. Ito na ang katapusan, malamig niyang sinabi. Gulat na gulat si Cholse sa kanyang nasaksihan. Kitang-kita niya kung paano unti-unting bumagsak ang katawan ni Changui sa kanyang harapan. Sa isip niya, ito ang tunay na kaibahan ng class levels. Habang napatingin sa kanya si Major Lim at may halong biro na nagsabi. Anong tinititigan mo? Baka naman hinahangaan mo na ako. Matagumpay na nailigtas ang Gimhae Wall Construction Site. Salamat sa mabilis na tugon ng mga workers, ang presensya ng isang Class C slasher na nasa lugar, at ang agarang pagdating ng isang Class A slasher. Sa gitna ng kaguluhan, makikita ang ating bida, wala nang malay. Habang tinitingnan siya ni Major Lim at sinabi, ang tapang magpakita ng gilas, pero nawalan din ng malay matapos akong tingnan. Dahan-daang inilagay ni Major Lim ang benda sa ulo ni Cholse habang idinagdag, magaling siya. Pero napakahirap niyang hawakan. Biglang lumapit sa kanya ang isa sa kanyang tauhan, isang matipuno at malaking lalaki, at nagulat, Sir, ligtas na ang pader. Ipinakilala siya bilang Chol Gunmeng, kilala rin bilang Cool Marine, isang Class B slasher mula sa Ministry of Defense Special Division na may naitalang 45,377 na napaslang. Tumango si Major Lim, ano, gusto mo ng papuri? Ginagawa mo lang naman ang trabaho mo. Ngayon, kailangan nating maihatid ang taong to para magamot. Ihanda ang transportasyon. Habang makikita ang isang babaeng sniper na katabi ni Chol Gunmeng, napansin niya ang walang buhay na mutant na earthworm at sinabi, siya ba ang pumatay doon? Mukhang Class B mutant yan, kasi buong katawan niya mutated. Magaling siya para sa isang Class C slasher. Ipinakilala siya bilang Sori Chung, kilala bilang
10K Shots, isang Class B slasher mula sa Ministry of Defense Special Division na may 30,121 na napaslang. Kasabay nito ay dinagdag pa ni Sorry Chung. Sandali, kung siya ang pumatay sa Class B mutant, hindi ba't pasok na siya para sa promotion sa Class B? Ngunit naiinis na sumagot si Major Lim, kung gusto niyang ma-promote, siya na mismo ang gagawa ng paraan. Pero hindi mo ba narinig ang utos ko? Sinabi kong i-airlift natin siya palabas gamit ang chopper. Kasabay nito, isang figure ang lumapit at walang kahirap-hirap na binuhat ang walang malay na si Cholsa. Ang taong ito ay suot ang ghillie suit, hindi nagsasalita, ngunit mabilis na kumilos. Siya ay ipinakilala bilang Cho Won Sien, kilala bilang ghillie suit, isang Class B slasher mula sa Ministry of Defense Special Division, na may naitalang 521 na napaslang at isang Class B mutant na napatumba. Kaya dito ay nasabi ni Major Lim, kung sino pa yung hindi nagsasalita, siya pa ang marunong sumunod sa utos ko. Talagang may malaking problema ang military pagdating sa disiplina. Sa huling eksena, makikita ang grupo nilang papalayo sa construction site, dala ang walang malay na si Cholsa. Kinaumagahan sa Armed Forces New Capital Hospital, makikita ang silid ni Cholsa Kim sa isang first-class patient room. Unti-unting damilat ang kanyang mga mata habang nakatitig sa kisame. Sa isip niya, nakikita ko na naman ang isang pamilyar na kisame. Paulit-ulit na lang itong nangyayari, una, pangalawa, at ngayon, pangatlong beses na. Hindi ko naman kailanman kinailangan ng ospital noon. Bakit ko ba ito pinagtitiisan? At sino ba ang mga hinayupak na to? Sa paligid niya, makikita ang grupo ni Major Lim na nasa loob ng kanyang kwarto. Napaisip si Cholsa, napakaloko nito. Sino ba talaga sila? Subalit napansin ni Major Lim na nagising siya, kaya agad siyang tinanong ni Chol Gun-meng, "Sir, bakit kayo tumigil? Hindi pa kayo tapos sa set ninyo." Sumagot naman si Major Lim, "Tumahimik ka, gising na siya." Lumapit si Major Lim kay Cholsa at tinawag siya, "Nakikita-kita, damilat ang mga mata mo." Ngunit nagpanggap si Cholsa na tulog pa rin, iniisip na ayoko nang magkaroon ng kahit anong kinalaman sa kanila. Sapat na ang abala ko sa walang kwentang nagpapautang sa akin. Hindi ito pinalampas ni Major Lim at sinimulang pisilin ang mukha ni Cholsa, dahilan upang magtaka siya. Dahil ayaw pa ring magising ni Cholsa, sunod-sunod na sinundot ni Major Lim ang kanyang pisngi. Hanggang sa hindi na ito nakatiis at biglang bumangon, sabay sigaw, "Pwede ba, tantanan mo na ako?" Nagulat si Major Lim at sinabi, "Tingnan mo nga tong walang utang na loob. Niligtas na kita." Galit na sagot ni Cholsa, "Lahat ng sumasagip sa akin, may gusto lang palang makuha. Siguradong hinihintay mo lang ang kapalit, hindi ba?" Kaya agad na sumagot si Major Lim, "Ano? Hindi naman ako gaaman sa pera." Pagkatapos ay biglang napasigaw si Chol Gun-meng at sinabi, "Paano niya nalaman? Henyo ba siya?" Napatingin ang lahat kay Chol Gun-meng dahil sa kanyang nasabi. Dahil dito, agad na nagtangkang tumakas si Cholsa at nagbalak tumalon sa bintana matapos marinig ang sinabi ni Chol Gun-meng. Napagtanto niyang pera rin ang habol ng mga ito, kaya napasigaw siya, "Alam ko na. Mga ahas din kayo ng mga debt collector." Subalit agad siyang pinigilan ni Major Lim at mariing sinabi, "Hindi ito tungkol sa pera. At alam mo ba kung anong floor tayo ngayon?" Sa makalipas na sandali, nang kumalma na ang lahat, makikita si Chol Gun-meng na pinarurusahan dahil sa kanyang maling sinabi. Biglang nagsalita si Cholsa, "So, sinabi mong hindi mo ako ilulubog sa utang, tama?" Agad namang sumagot si Major Lim, "Sinabi ko na sayo, hindi ito tungkol sa pera. May trust issues ka ba?" Kaya dito ay ipinaliwanag ni Major Lim, ang Gimhae Wall Construction Project ay pinopondohan ng mga pribadong korporasyon, at may nakalaan ding budget ang gobyerno para rito. Kami ay na-deploy dahil bahagi ito ng aming tungkulin, at bilang resulta, nagawa naming protektahan ang proyekto. Dagdag pa niya, wala kaming dahilan para perahan ka. Hindi kami mga bully. Ngunit, kung tayo lang ang mag-uusap, iba ang istorya sa pagitan ng gobyerno at pribadong sektor. Ang gobyerno ay nagbigay ng malaking bahagi ng share sa proyekto sa mga pribadong korporasyon, kapalit ng kondisyon na kailangang matapos ang pader ng walang anumang pagkaantala. Pero tingnan mo ngayon, hindi agad may pagpapatuloy ang konstruksyon, at napakaraming butas na kailangang ayusin. Dahil dito, agad na nagsalita si Cholsa,
Ang hirap intindihin ng sinasabi mo, dumiretso ka na lang sa punto. Ang hindi nila alam, isang elementary school dropout si Chulse kaya wala siyang maintindihan sa paliwanag. Kaya mas pinasimple ni Major Lim ang kanyang paliwanag, kapag naisumite ko na ang ulat ko, gagamitin ito ng provisional government bilang dahilan para kunin ang kontrol sa construction site. Sa madaling salita, maaaring malugi ang mga employer at baka wala pa silang makuha kahit piso. Nagulat si Chulse sa sinabi nito. Ano? Paano naman ang mga workers? Nagtrabaho sila ng walang sahod dahil sa pangakong magkakaroon sila ng tirahan. Napatigil sandali si Major Lim sa narinig mula kay Chulse at nagsalita, hindi mo ba iniisip kung paano ka maaapektuhan nito? Mas iniintindi mo pa ang mga workers kaysa sa sarili mong reputasyon bilang isang slasher. Diretsong sumagot si Chulse, makakapagbigay ba ng bubong sa ulo ko ang reputasyon ko? Matutulungan ba ako nitong mahanap ang pamilya ko? Hindi, wala akong pakialam sa reputasyon ko. Kaya pakiusap, siguraduhin mong hindi mawawalan ng tahanan ang mga workers. Sabihin mo na lang sa mga nakatataas mo na hindi ko narinig ang mga zombie dahil tulog ako. Napaisip si Major Lim, hindi ko alam kung tatawagin siyang hangal o hindi. Hindi ko inasahang may ganitong klase pa rin ng tao sa mundong ito. Akala ko, naubos na silang lahat nang bumagsak ang mundo sa ganitong kalagayan. Dahil dito, agad niyang sinabi kay Sorry Chang, sabihin mo kay Captain Song na huwag munang ipadala ang ulat. Para sa mga hindi nakakaalala, si Captain Song ang Class A operator ni Major Lim. Agad namang sumunod sa utos si Sorry Chang. Kasabay nito, muling tinawag ni Major Lim si Chulse at nagtanong, magiging interesado ka bang magtrabaho para sa akin? Dahil dito, isang malakas na pagbukas ng pinto ang umalingawngaw sa silid, pumasok si Jaeyoung kasama si Sang Soo-ha at galit na nagsalita, hindi pa tapos ang usapan, soldier. Nagulat si Chulse sa pagdating ni Jaeyoung at tinawag pa itong loan shark. Bigla namang lumapit si Ari Min at hinawakan ang bibig ng ating bida, sabay sabing, pasensya ka na, pagbalik ko, sinabi ng mga tao na dinala ka sa ospital. Nasaktan ka ba? Medyo natagalan kami sa paghahanap sa iyo dahil hindi namin alam kung saan ka dinala. Samantala, lumapit si Jaeyoung kay Major Lim at galit na sinabi, 800 billion won. Walang pwedeng kumuha sa kanya hanggang hindi ko nakukuha ang perang iyon. At alam mo, kahit makuha ko pa ang perang yan, hindi ko pa rin siya pakakawalan. Ako ang nakahanap sa kanya, kaya ako ang magpapasya kung ano ang gagawin ko, itatago ko ba siya o dudurugin sa ilalim ng aking mga paa. Naiintindihan mo ba, soldier? Mabilis namang sumagot si Major Lim, mukhang gusto mo pa ring atali ang mga slasher mo sa leeg, ikaw at ang pagiging adik mo sa pera. O baka naman mas lumala ka pa pagkatapos kay Suho Jang. Napakunot noo si Jaeyoung sa sinabi niya, ngunit bago pa siya makapagsalita. Sumingit si Sang Soo-ha at sinabing, kasalanan na rin ng boss ko yan dahil umaasta siyang parang batang spoiled, pero bakit mo naman kailangang sabihin ang mga bagay na ayaw niyang maalala, mister? Napakamot na lang sa ulo si Major Lim at seryosong sinabi, ang mga aroganteng to, nagsisimula ng bwisitin ako. Biglang sumingit si Cho Won-sien, na kinataka ng lahat. May hawak itong maliit na papel at binasa ito sa kanila, kung kailangan nyo talaga ang taong yan, siguro hindi dapat kayo makipagtalo sa employer niya. Sir, kasabay nito, may isa pang sulat na ipinakita si Cho Won-sien kina Jaeyoung at Sang Soo-ha. Sa papel, malinaw na nakasulat, paano kung ipahiram nyo muna sa amin ang slasher? Hindi ba't magiging paborito sa inyong dalawa? Dito na ipinaliwanag kung ano ang slasher loan, isang uri ng kontrata sa pagitan ng mga kumpanya upang makuha ang serbisyo ng mga slasher na may iba't ibang kakayahan para sa mga espesyal na misyon sa loob ng itinakdang panahon. Matapos nito, sinabi ni Major Lim, gagawa ako ng maayos na loan fee at ipafax ito sa kumpanya mo. Wala nang saysay pang patagilan ito, parang pinapagalitan ko lang ang isang bata. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, biglang sumingit si Chulse, anong loan? Wala akong sinang-ayunan. Hindi ako alipin. Dahil dito, galit na sumagot si Jaeyoung, may 800 billion won ka ba para bayaran ang utang mo? Samantala, tila tinatakot ni Major Lim si Chulse habang galit na sinabi nito. Gusto mo na bang ipasa ko ang report? Dahil dito, napas-index si Chulse sa narinig mula sa dalawa.
Wala na siyang nagawa kundi mapamura ng malakas dahil sa panibagong problema na naman na bumagsak sa kanya. Samantala, makikita ang grupo ni Major Lim na lumalabas na ng silid. Habang papalayo, biglang nagtanong si Cholgan Meng, tapos na ba ang negosyo natin dito, sir? Kaya ba tayo umaalis? Sumagot si Major Lim, tama. Nakita ko na siyang nagising at inalok ko na rin siya ng trabaho. Kaya tapos na ako rito. Ngayon, oras na para galpihin si Dr. Jiang.